Amoy ng tatay ko to Adrian. Bakit nasa bote ng Monteverde ang huling obra ni Papa? Paano Tiki? Nanginginig ang aking boses habang hawak ko ang kristal na bote ng pabango. Ang samyo ng sampagwita ilang-ilang at isang lihim na sangkap na tanging si Papa lang ang nakakaalam ang hininga ng langit. Amoy na amoy ko ang ilang taong pagod puyat at pagmamahal ni Dr. Emilio Valdez sa bawat patak nito. Pero ngayon sa harap ng nagkikinangang mga ilaw ng ballroom ang banyong ito ay bininyagan ng bagong pangalan Regina. Isang malakas na sampal ang biglang bumasag sa aking pagkatao. Hindi mula sa asawa ko kundi mula sa biyenan kong si Doña Veronica. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya namin sa mga ilusyon mo, Teresa. Bulyaw niya. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero, sapat na upang patahimikin ang buong silid na puno ng mga negosyante at matataas na tao sa lipunan. Isang Valdez ka lang na pinulot namin mula sa hirap. Utang mo sa amin ang lahat, pati na ang apelyidong dala mo. At ngayon magagawa mo kaming paratangan ng pagnanakaw. Napahawak ako sa aking pisnging namamanhid, ngunit mas masakit ang kirot sa aking dibdib. Tumingin ako kay Adrian, ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay ang ama ng 8 buwang sanggol sa sinapupunan ko. Ngunit umiwas siya ng tingin. Ang kanyang pananahimik ay mas matalas pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Adrian, magsalita ka. Pakiusap ko, halos bulong na lang. Alam mong gabi-gabing nagtatrabaho si Papa para sa pormulang ito bago siya mamatay. Alam mong ito ang pangarap niya. Enough, Teresa. Sa wakas ay sabi ni Adrian, pero ang boses niya ay walang emosyon. Masyado ka lang emosyonal dahil sa pagbubuntis mo. Sumobra ka na. Humingi ka ng tawad kay Mama. Natawa ko ng paitluha ay nagsimulang pumatak sa aking mga pisngi. Hihingi ng tawad para sa pagsasabi ng totoo. Ninakaw niyo ang huling alaala ng tatay ko at ako pa ang dapat humingi ng tawad. Lumapit sa akin si Doña Veronica, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. You are a disgrace to the Monteverde name. Kanina pa namin alam ang ginagawa mong pananabotahe sa kumpanya. We found the documents, Teresa. Ang mga pormulang sinasabi mo, ikaw ang nagnakaw niyan mula sa laboratorio ng Monteverde para ibenta sa iba, di ba? Anong? Hindi totoo yan. Sigaw ko, gulat sa bilis ng kanyang paggawa ng kasinungalingan. May mga saksi kami, Teresa, at dahil dyan hindi ka nakarapat-dapat sa pamilyang ito. Anang matanda, bago bumaling sa kanyang anak. Adrian, ibibigay mo na sa kanya. Inabot sa akin ni Adrian ang isang makapal na sobre. Ang puting papel sa loob ay may titulong nakapagpatigil sa tibok ng puso ko, petition for annulment. Tapos na tayo, Teresa, sabi ni Adrian sa paraang parang tinatapon lang niya ang isang lumang gamit. Ayaw kong maging ina ng anak ko ang isang magnanakaw at sinungaling. Layas. Pero Adrian, manganganak na ako, saan ako pupunta? Humahagulgol kong tanong habang pilit na hinahawakan ng kanyang braso. Ngunit tinabig niya ako. Security, ilabas ang babaeng yan, utos ni Doña Veronica. Kinaladkad ako ng 2 malalaking lalaki palabas ng ballroom sa gitna ng mga bulungan at mapanghusgang tingin ng mga bisita. Ang aking marangyang gown ay naging simbolo ng aking kahihiyan. Pagdating sa labas ng malaking gate ng mansyon, marahas nila akong binitawan. Eksaktong pagbagsak ko sa semento ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking paghagulgol. Basang-basa, ako yakap ang aking malaking tiyan habang pinapanood ang pagsasara ng bakal na pinto ng tahanang. Akala ko ay magbibigay sa akin ng pagmamahal. Wala akong dalang kahit ano kundi ang maliit na sample ng Regina na palihim kong naisilid sa bulsa ng aking gown bago ako ilabas. Ang huling obra ni Papa, ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Naglakad ako sa gitna ng baha sa kalsada ng Manila, bawat hakbang ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang sakit ng aking balakang ay hindi na biro. Napasandal ako sa isang poste ng ilaw hinihingal habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa aking mukha. Anak, lumaban ka, bulong ko sa aking tiyan.
Kailangan nating mabuhay. Ngunit isang matinding kurot ang naramdaman ko mula sa aking puson pababa sa aking mga hita. Napatingin ako sa aking paanan. Sa gitna ng agos ng tubig ulan may isang malapot na likidong humahalo dugo. Kasabay nito ang pagputok ng aking panubigan. Napaupo ako sa gilid ng kalsada, walang sino mang tumutulong habang ang bawat pag-atake ng hilab ay parang pinupunit ang aking katawan. Sa dilim ng gabi sa gitna ng baha at ulan ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong sigaw ng sakit at ang malamig na tawa ni Doña Veronica na tila umaalingaw-ngaw sa hangin. Nawawalan na ako ng malay ngunit bago pumikit ang aking mga mata isang imahe ni Papa ang pumasok sa isip ko. Hawak niya ang isang bote ng pabango at nakangiti sa akin. Ay, hindi pa ito ang huli, Teresa. Tila bulong ng hangin. Sa huling lakas na mayroon ako, hinawakan ko ang bote ng pabango sa aking bulsa. Isang pangako ang nabuo sa gitna ng kamatayan at ulan. Kung mabubuhay ako at ang anak ko, hinding-hindi ko hahayaang manatiling mabango ang pangalan ng mga Monteverde. Babalik ako at sisiguraduhin kong ang bawat patak ng pabangong ninakaw nila ay magiging lason na uubos sa kanilang lahat. Ang aking paningin ay tuluyang nagdilim habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay unti-unting lumalapit o baka guni-guni ko lang sa gitna ng papalapit na kamatayan. Ang amoy ng ospital, halong gamot, floor wax at pawis ang una kong naramdaman paggising. Puting kisame ang bumungad sa akin. Nakadikit sa aking braso ang isang IV fluid at sa aking tabi may isang maliit na duyan. Kising ka na! Boses ng isang matandang nurse ang bumasag sa aking katahimikan. Salamat sa Diyos, nanay. Akala namin ay hindi mo nakakayanin kagabi. Isang tricycle driver ang nakakita sa iyo sa kalsada. Mabuti na lang at naisugod ka agad dito. Automatiko kong hinawakan ang aking tiyan. Patag na. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang ulan, ang pait ng mga salita ni Doña Veronica, ang pagtataboy ni Adrian. Nasaan ang anak ko? Nangangatog kong tanong. Itinuro ng nurse ang duyan sa tabi ko. Isang sanggol na lalaki ang aking anak, Gabriel. Siya ang tanging natitira sa akin. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang mainit na agos ng luha ang dumaloy sa aking pisngi. Buhay kami. Pagkalipas ng ilang araw dahil sa kakulangan ng pambayad, napilitan akong lumabas ng ospital. Wala na akong mapuntahan. Ang mansyon ng mga Monteverde ay hindi na para sa akin. Ang mga kaibigan ko, nang malaman nilang magnanakaw daw ako ay isa-isa silang naglaho na parang bula. Napunta ako sa isang maliit at madilim na boarding house sa loob ng isang masikip na eskinita sa Manila. Ito ang pinakamurang matitirhan ko. Araw-araw ang tunog ng mga tricycle at ingay ng kapitbahay ang nagsisilbing alarm clock ko. Pero sa kabila ng hirap, ang pagngiti ni Gabriel ang nagbibigay sa akin ng dahilan para huminga. Anak, pasensya ka na. Bulong ko habang pinapakain siya ng gatas na binili ko mula sa huling barya na mayroon ako. Sa ngayon ito lang ang kaya ni nanay, pero pangako babawi tayo. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga gamit na naisama ko sa aking pagtakas, nahulog ang lumang kahoy na lalagyan ng mga essential oils ni Papa na naibulsa ko rin noong gabing iyon. Nabuksan ito at may nahulog na papel mula sa ilalim ng lining nito. Dahil sa curiosity, binuksan ko ang papel. Isang sulat. Sulat ni Papa. Teresa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ang mga Monteverde ay mga taong walang konsensya. Kung kailangan mong umalis, hanapin mo ang dati kong kaibigan sa Madrid, si Don Alejandro Cortez. Siya ang nag-iisang tao na may kopya ng lahat ng formula ko na hindi nila nakuha. Huwag kang susuko, anak. Ang Valdez ay hindi lang pangalan, ito ay dangal. Parang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Si Don Alejandro. Naaalala ko ang pangalang iyon mula sa mga kwento ni Papa noong bata pa ako. Siya ang karibal ni Papa sa industriya pero ang tanging nagrespeto sa kanyang talento. Pero paano ako makakarating sa Madrid? Wala akong pera, wala akong passport, wala. Tiningnan ko ang aking daliri.
Ang singsing na brilyante na ibinigay ni Adrian noong kami ay ikasal. Ang simbolo ng aking masayang nakaraan. Tiningnan ko ito ng matagal. Sa bawat kislap nito nakikita ko ang mukha ni Adrian na tumalikod sa akin. Ang mukha ni Doña Veronica na humamak sa aking pagkatao. Ang singsing na ito ay hindi na alaala ng pag-ibig. Ito ay alaala ng isang malaking kasinungalingan. Kinaumagahan kinuha ko ang singsing at tinungo ang pinakamalapit na pawn shop sa bayan. Magkano ang kuha niyo rito? Tanong ko sa nag-a-appraise. Mataas ang kalidad nito, ma'am. Pwede ko itong kunin ng 50,000 piso, sagot niya. 50,000? Hindi sapat para sa marangyang buhay pero sapat na para sa isang passport, visa at pamasahe. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa singsing bago ko ito binitawan sa counter. Paglabas ko ng tindahan, wala na ang singsing sa daliri ko. Pero sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, pakiramdam ko ay gumaan ang aking paghinga. Nakatayo ako sa labas, tinitingnan ang abalang kalsada ng Manila. Adrian, Doña Veronica, sabi ko sa sarili ko, huwag kayong kampante. Ang babaeng itinapon ninyo sa ulan ay babalik hindi bilang isang api, kundi bilang bagyo na gigiba sa inyong imperyo. Umuwi ako sa aming maliit na kwarto, kinuha si Gabriel at nagsimulang mag-impake. Sa susunod na linggo, lilipad kami. Ang Madrid ang simula ng aking paghihigante. Pagdating ko sa airport, ilang araw ang nakalipas habang hawak ang ticket na binili ko gamit ang perang mula sa Sing Sing. Nakita ko sa isang malaking billboard ang mukha ni Adrian at ang bagong poster ng kanilang pabango. Monteverde, the essence of luxury. Basa ko sa poster. Humisi ako ng pait. Luxury, ha? Wait until you smell the scent of your own downfall. Tumalikod ako at naglakad patungo sa immigration, dala-dala ang aking anak at ang tanging alas na magpapabagsak sa kanila. Ang Madrid ay hindi tulad ng Manila. Dito ang hangin ay may kasamang kagat ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Sa loob ng 5 taon ang lungsod na ito ang naging saksi sa aking pagbabagong anyo. Mula sa pagiging asawang inabando na naging isang babaeng palaban, matiyaga at uhaw sa hustisya. Ang unang pagkikita namin ni Don Alejandro Cortez ay hindi madali. Isang matandang lalaking may matatalim na mata at hindi naniniwala sa mga baguhan. Valdez, Dr. Emilio Valdez, tanong niya habang nakataas ang kilay. Nakatayo kami sa kanyang opisina, hawak ko si Gabriel na mahimbing na natutulog sa aking dibdib. Matagal na siyang patay at ang mga formula niya ay tanging siya lang ang nakakaalam. Anong karapatan mo para sabihing tagapagmana ka niya? Hindi lang ako tagapagmana ng pangalan niya, Don Alejandro. Sagot ko, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Taglay ko ang kakayahan niya. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na vial ng bass note na ginawa ko base sa huling talaarawan ni Papa. Binuksan niya ito, inamoy at sandaling pumikit. Bumuntong hininga siya. Ang pormulang ito, kulang ng balanse. Ang top note ay masyadong matapang, puna niya. Kinuha ko ang bote, naglabas ng maliit na dropper at nagpatak ng kaunti mula sa isang katabing essence. Hinabot ko ulit sa kanya. Subukan niyo po ulit. Ang reaction sa kanyang mukha ay ang susi na nagbukas ng lahat ng pintuan para sa akin. Mula sa pagiging pagdududa, napalitan ito ng gulat at paghanga. Ang ilong na ito ang ilong ni Emilio. Hinding-hindi ako magkakamali. Simula noon naging guro ko si Don Alejandro. Ang aking buhay ay naging cycle ng pag-aaral, pag-eksperimento at pagpapalaki kay Gabriel. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng bola, si Gabriel ay naglalaro ng mga vial ng essence. Sa edad na 6 kaya na niyang tukuyin ang higit 10 sangkap ng isang pabango sa isang langhap lang. Nanay, parang may kulang dito, sabi ni Gabriel isang hapon habang tinutulungan ko siya sa kanyang munting experiment. Tinuro niya ang isang floral base na ginagawa ko. Sinubukan ko at tama siya. Ang synthetic musk na ginagamit ko ay masyadong mapait. Ang galing mo, anak. Ngiti ko, hinalikan ko siya sa noo. Si Gabriel ang aking lakas
At siya rin ang aking buhay na ebidensya na ang dugo ng mga Valdez ay hindi basta-basta mapaparam. Sa loob ng 8 taon hindi ako tumigil. Ang Casa Valdez ay unti-unting nakilala sa Europa. Hindi dahil sa akin lang, kundi dahil sa pagsasanib ng makalumang teknik ni Papa at ng aking modernong pananaw. Ang aming tatak ay naging simbolo ng kalidad, isang bagay na hindi kayang tapatan ng mga mass-produced na pabango. Ngunit sa gitna ng bawat tagumpay, hindi ko nakakalimutan ang Manila. Hindi ko nakakalimutan ang bawat patak ng ulan na humampas sa aking mukha noong gabi ng aking pagtataboy. Isang umaga habang nagkakape kami ni Don Alejandro, may hawak siyang tablet at ipinakita sa akin ang balita mula sa Pilipinas. Mukhang kailangan mo nang bumalik, Teresa, ani Don Alejandro. Pinanood ko ang video. Ito ay isang press conference ng Monteverde Cosmetics. Doña Veronica mas matanda na pero hindi nagbago ang mapagmataas ng ngiti. Ipinagmamalaki nila ang kanilang bagong flagship store sa Makati. Ang nakakasuka ay ang mga marketing slogan nila, Tradition Born from Love. Tradition, bulong ko ang kamao ko ay humigpit sa baso. Alam nating pareho kung ano ang totoong pundasyon ng kumpanya mo, Veronica. Tumingin sa akin si Gabriel na ngayon ay isang matalinong batang lalaki. Nanay, pupunta na ba tayo sa Pilipinas? Tumayo ako at humarap sa bintana. Tanaw ko ang abalang kalsada ng Madrid pero sa isip ko ang mga alaala ng Manila ang bumubuhay sa akin. Ang 8 taong paghihirap, pag-aaral at pagbuo ng pangalan ay humantong sa sandaling ito. "Oh Gabriel," sagot ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Panahon na para ipakita sa kanila kung ano ang tunay na amoy ng tagumpay at kung ano ang amoy ng katarungan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking assistant. Ihanda ang lahat ng dokumento para sa pagbubukas ng Casa Valdez sa Manila. Ipaalam sa media na ang CEO ng Casa Valdez ay uuwi na sa kanyang bayan. Ang Madrid ang nagbigay sa akin ng lakas pero ang Manila ang magbibigay sa akin ng hustisya. Handa na ako. Nang tumapak ang mga paa ko sa lupa ng Manila, hindi ang init ng hangin, ang una kong naramdaman kundi ang kuryente ng pananabik at puot na nananalaytay sa aking dugo. Wala na ang Teresa na lumuha sa ulan. Ang kaharap niyo ngayon ay ang presidente ng Casa Valdez, isang babaeng bumuo ng kanyang imperyo mula sa abo ng kanyang sariling puso. Kasama ko si Gabriel na ngayon ay halos kasing tangkad ko na. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Nanay, ito na ba yun, ang lugar kung saan mo kami ipinaglaban?" "Oo, anak." Sagot ko, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. At ngayon oras na para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng Monteverde Cosmetics Tower, nagaganap ang isang gulo. Bumaba ang benta ng Regina ng 40%. Bulyaw ni Doña Veronica. Pabalik-balik siya sa kanyang opisina, ang mukha ay puno ng tensyon. Puro reklamo ang natatanggap natin tungkol sa skin irritation. Kung hindi tayo makakakuha ng bagong high-end partner o kaya ay makikipag-merge sa ibang kumpanya, malulugi tayo. Tumingin siya kay Adrian na nakaupo sa gilid at nakatingin lang sa labas ng bintana. "Adrian, ayusin mo ang problema. Balita ko ang CEO ng Casa Valdez ay nasa bansa na. Sila ang pinakasikat ngayon sa Europe. I-invite mo sila sa gala ball natin sa susunod na linggo. Kapag nakuha natin ang tiwala nila, tayo ang magdidikta ng presyo sa merkado." Walang emosyon na tumango si Adrian. Mula nung gabing iyon, ang gabing pinalayas niya ang asawa niya, tila nagbago siya. Naging matagumpay siya sa negosyo, oo, pero parang may kulang. Parang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang kinuha ng ulan, kasama ni Teresa. Gabi ng gala ball. Ang ballroom ng Monteverde Mansion ang mismong lugar kung saan ako minsan hinalikan, pinangakuan at kalaunan ay nilapastangan. Ang mga dekorasyon ay magarbo, puno ng mga ilaw at mga taong mapagpaimbabaw na humahalakhak. Nakagawn ako ng deep emerald green, ang kulay ng mga halaman na gustong-gusto ni Papa. Suot ko ang aking alahas, ang aking ulo ay nakataas at ang aking mga mata ay nakatutok sa pinto.
The CEO of Casa Valdez, Madam Teresa Valdez, anunsyo ng host. Naglakad ako papasok. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng bulungan. Ang mga bisita ay humahanga, hindi alam kung sino ang babaeng ito na may kakaibang aura ng kapangyarihan. Nakita ko si Doña Veronica sa gitna ng ballroom nakangiti sa mga negosyante. Nang makita niya ako, bahagya siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis na pagtanggap para sa isang posibleng partner. "Welcome to our home, Madam Valdez." Bungad niya, hindi man lang ako tinitigan ng maigi dahil abala siya sa paghahanap ng connection. "We are honored to have you here. I am Doña Veronica Monteverde." Huminto ako sa harap niya. Ramdam ko ang paghinto ng tibok ng puso ng mga tao sa paligid. Bahagya akong itinaas ang aking ulo, tinitigan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang pumatay sa pangarap ni Papa. "Home, Doña Veronica." Tanong ko, ang boses ko ay kalmado pero may talim. "Sigurado ka ba na ito ang tamang salita?" Napakunot ang noo niya, tila may pamilyar na tunog sa boses ko. "I beg your pardon." Medyo matagal na rin ang lumipas, di ba? Dugtong ko ang ngiti ko ay hindi umabot sa aking mga mata. Sa kabilang bahagi ng ballroom, napahinto si Adrian sa pag-inom ng kanyang alak. Napatingin siya sa direksyon namin. Nang magtama ang aming mga mata, muntik na niyang mabitawan ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. "Teresa." Mahinang bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng disbelief. Lumingon si Doña Veronica sa anak niya pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanampal sa akin ay nagsimulang manginig. Ikaw ang babaeng." Nauutal niyang sabi. "Ang babaeng pinalayas niyo sa ulan." Pagtatapos ko, ang aking boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bumalik na ako, Doña Veronica. At sa pagkakataong ito, hindi ako narito para humingi ng pabor. Narito ako para singilin ang utang ninyo. Ang lahat ay natahimik. Ang mga ilaw ay tila nagliwanag ng husto sa aking muka. Ang laro ay nagsimula na. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay kasing bigat ng bakal. Ang mga bisita, ang mga negosyante, ang mga socialite, lahat sila ay nakapako ang tingin sa amin. Ang bawat bulong ay tila humahampas sa aking pandinig, ngunit wala akong pakialam. Ang tanging nakikita ko lang ay ang namumutlang mukha ni Doña Veronica at ang mga matang puno ng pagkalito ni Adrian. "Teresa," muling tawag ni Adrian. Pilit siyang humakbang papalapit, ang kanyang kamay ay tila may gustong abutin. "Paano? Akala namin..." "CEO Valdez." Pagtatama ko sa kanya bago pa man siya makalapit. "Iyan ang itatawag ninyo sa akin kung gusto ninyong maging professional ang usapan natin ngayong gabi." "Professional?" Tumawa si Doña Veronica, isang tawang pilit at puno ng kaba. "You think you can walk in here, act like royalty and destroy the night? You are still that pathetic thief who tried to steal our secrets 8 years ago." Gusto kong tumawa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Gabriel sa di kalayuan, nakatayo ng matuwid na nanonood sa amin ng may matatalim na mga mata. Siya ang aking lakas. Humarap ako kay Veronica, ang aking muka ay walang emosyon, parang isang estatwa. "Thief." Ulit ko, boses ko ay mahinahon pero may talim. "Sigurado ba kayo sa mga salitang binibitawan niyo, Doña Veronica? Ang lawsuit para sa defamation ay hindi biro. Lalo na kung ang kumpanyang dinudungisan ninyo ay hawak ang mga legal documents na magpapatunay kung sino ang tunay na magnanakaw." Namutla si Veronica. Alam niyang may tinutukoy ako. Alam niyang ang bawat Regina na ibinenta nila ay isang ticking time bomb ng ebidensya. "Veronica," tawag ni Adrian sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa kinatatayuan ni Gabriel. "Tama na. Adrian, huwag kang magpadala sa kanya." Sigaw ng matanda. "Tumingin ka sa kanya, ma." Bulyaw ni Adrian, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Hindi lang siya basta Teresa Valdez. Siya ang CEO ng kumpanyang kailangan natin para hindi tayo mabangkarote. Napatingin si Adrian sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa.
Teresa, kung ito ang gusto mo, kung ito ang paraan para bumalik ka, gagawin ko. We can fix this. Fix this. Napangiti ako ng mapait. Ang audacity ng lalaking ito. Adrian, ang pagtingin mo sa akin ay hindi para sa isang business deal. You are looking for forgiveness, but you are not willing to pay the price. Habang nagtatalo sila, nakita ko si Gabriel na naglakad papalapit sa aming kinatatayuan. Sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang tension sa ballroom. Tumigil siya sa tabi ko at tumingin ng diretso kay Adrian. Mr. Monteverde, wika ni Gabriel, ang boses ay kalmado at formal. My mother is here for business, nothing more. Ang mga mata ni Adrian ay nanlaki nang makita si Gabriel. Tinitigan niya ang bata, ang hugis ng kanyang mukha, ang mga mata ang tindig. Ang realidad ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ang batang inakala niyang hindi na nabuhay, ay narito buhay at matalino. Teresa, nautal na sabi ni Adrian, anak ko. Gabriel, let's go. Yaya ko sa anak ko, hindi ko pinansin ang pagtawag ni Adrian. Wait, sigaw ni Doña Veronica, hinabol kami pero hinarangan siya ng mga security ng ballroom na sadyang inutusan ko. Hindi kayo pwedeng umalis. Hindi pa tayo tapos. Humarap ako sa kanila, ang aking reflection. Ay nakikita ko sa malaking salamin ng ballroom isang babaeng matagumpay, matapang at hindi na kailanman magpapasailalim sa kanila. Hindi pa tayo tapos, Doña Veronica, at nasagot ko. Sa katunayan, nagsisimula pa lang tayo. Ang inyong gala ball ay magiging alaala ng gabing nagsimulang gumuho ang inyong imperyo. Iniwan namin silang nakatayo sa gitna ng ballroom, isang inang desperada at isang asawang puno ng pagsisisi. Habang naglalakad kami palabas ng pintuan, ramdam ko ang hanging humahampas sa aking mukha. Ang bango ng nakaraan ay napalitan na ng bango ng katarungan. Pagkasakay namin sa kotse, huminga ako ng malalim. Are you okay, nanay? Tanong ni Gabriel. Tiningnan ko ang aking anak at ngumiti. Yes, Gabriel. For the first time in 8 years, I am finally in control. Ngunit sa likod ng aking mga mata, alam ko na hindi sila titigil. Doña Veronica ay isang hayop na mas matapang kapag nasusukol. Kailangan kong maging handa sa susunod nilang galaw. Kinabukasan parang bombang sumabog ang social media at mga balita. Hindi lang dahil sa pagbabalik ko, kundi dahil sa dumaraming reklamo ng skin irritation mula sa mga mamimili ng Regina. Ang dating pinagmamalaking pabango ng Monteverde ay nagiging sanhi ng pamumula at pangangati ng balat ng mga gumagamit nito. Nasa opisina ako ng Casa Valdez sa Makati, nakatitig sa chemical analysis report na hawak ko. Sa tabi ko si Gabriel ay masusing tinitingnan ng microscope. Nanay, tama ang hinala ko. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso, malayo sa boses ng isang bata. Gumamit sila ng low-grade synthetic preservatives at industrial-grade stabilizers para makatipid sa production. Ito ang dahilan kung bakit nagkaka-allergy ang mga tao. Pinilit nilang gayahin ang formula ni Lolo pero dahil wala silang alam, sa tamang extraction process, hinaluan nila ng chemical na nakakasira ng balat. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang talino ng batang ito ang aking pinakamalakas na sandata. Magaling, Gabriel. Ito na ang ebidensya na kailangan natin para durugin ang kanilang reputasyon. Sa kabilang banda sa opisina ng Monteverde, hindi mapakali si Doña Veronica. Nagaganap ang isang emergency board meeting. Ang mga investors ay nagwawala, tinatanong kung bakit bumabagsak ang stocks nila. Kailangan nating gawin ang paraan para masolusyonan ito. Bulyaw ni Adrian, hindi na niya mapigilan ng galit. Pinapahiya na tayo ng publiko. Ang mga kaso ay dumarami na. Kung hindi natin ito i-address, mawawala ang lahat. Huwag kang sumigaw sa akin, Adrian, sigaw ni Veronica. Kailangan natin ang tulong ng Casa Valdez, si Teresa. Siya lang ang may sapat na laboratory facilities at expertise para linisin ang pangalan natin. Kailangan ko siyang makausap. Hindi pa man natatapos ang kanilang pagtatalo, pumasok ang aking sekretarya.
Madam Teresa, nandito ang mga representative ng Monteverde. Gusto kayong makausap ni Doña Veronica. Ngumiti ako. Ang biktima ngayon ay namamalimos na sa predator. Pagpasok nila sa conference room, ang mukha ni Veronica ay walang bakas ng dating kapangyarihan. Si Adrian naman ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay parang laging naghahanap sa akin. Teresa, panimula ni Veronica, pilit na pinapakalma ang boses. Alam nating pareho ang nangyayari. Ang Regina ay may kaunting problema sa production. Alam kong kaya mo itong ayusin, makipag-partner ka sa amin. I-rebrand natin ito gamit ang pangalan ng Casa Valdez. Tumingin ako sa kanila, nilalaro ang aking pen sa ibabaw ng mesa. Partnership. Pagkatapos ninyong nakawin ang formula ng tatay ko ngayon, ay gusto ninyong ako ang maglinis ng kalat ninyo. Cute. Babayaran ka namin? Sigaw ni Veronica. Anong gusto mo, pera, shares? Tumingin ako kay Gabriel at tumango siya. Inilabas niya ang laboratory report at inilapag ito sa mesa. Hindi pera ang gusto ko, Doña Veronica. Sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Ang gusto ko ay katotohanan. Alam ninyong ang formula na ginagamit ninyo ay hindi lang low grade. Ito ay poisonous sa pangmatagalang paggamit. Ang mga chemical na inilagay ninyo ay nakakasira ng skin barrier. Kung ilalabas ko ang report na ito sa media at sa FDA, hindi lang pagkalugi ang haharapin ninyo. Haharap kayo sa criminal charges. Namutla ang mga investors na kasama nila. Nagsimulang magbulungan ang mga ito. Ano ito, Veronica? Tanong ng isa sa mga board members. Pinapakain niyo ba kami ng lason? Hindi ito totoo. Tanggi ni Veronica, pero ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng kabaligtaran. Adrian, tawag ko sa asawa ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ibigay mo sa akin ang 30% ng stocks ninyo. Ibigay mo sa akin ang full control sa production line ng Monteverde. At ako ang magbabago ng formula para iligtas ang kumpanya ninyo mula sa bankruptcy. Pero kung hindi, bukas ng umaga lahat ng media outlets ay magkakaroon ng kopya ng report na ito. 30%. Gulat na sigaw ni Veronica. Lugi na kami, gusto mo pa kaming ubusan. It's 30% stocks or 0% market share, Doña Veronica. Sagot ko, tumayo ako at inayos ang aking blazer. Pumili kayo, ang inyong kayamanan o ang inyong kalayaan. Iniwan ko silang nakaupo sa mesa, ang kanilang mga mundo ay unti-unting gumuho sa bawat segundong lumilipas. Paglabas ko ng room, ramdam ko ang tingin ni Adrian sa aking likod. Alam kong sa bawat hakbang ko ay ang bawat hakbang din ng kanilang pagbagsak. Sa kabilang banda, alam ko rin na hindi sila papayag ng ganoon lang. Ang isang taong desperado ay handang gumawa ng kahit ano, kahit na ang maging marahas. Kailangan kong maging mas mabilis. Ang gabi ay tahimik, pero ang isip ko ay parang may bagyong nagaganap. May natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig na store. Siya ang dating head lab technician ni Papa bago ang aksidente. Sabi sa mensahe, kailangan niya akong makita. Natagpuan ko siya sa isang sulok ng pampublikong ospital. Payat hingal at puno ng takot. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng abutin niya ang aking mga daliri. Teresa, anak, bulong niya. Dapat ko na itong sabihin. Hindi na ako patatagalin ng sakit ko at hindi ko kayang dalhin ng bigat na ito sa hukay. Naupo ako sa tabi niya, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Ano ang gusto mong sabihin, Mang Nestor? Pumikit siya ng mariin, isang luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang sunog sa laboratorio ni Dr. Emilio, hindi iyon aksidente. Parang huminto ang ikot ng mundo ko. Inutusan ni Doña Veronica ang kanyang mga tauhan na sunugin ang lab noong gabing iyon. Pagpapatuloy ni Nestor. Ayaw niyang ilabas ni Dr. Emilio ang patunay na ang lahat ng fragrance bases na ginamit nila ay stolen. Tinakot nila ang iyong ama, pinagbantaan ang pamilya niyo. Nang tumanggi si Dr. Emilio na pirmahan ang transfer of rights, sinunog nila ang lugar habang nasa loob siya.
Napaatras ako. Ang bawat salita niya ay parang latay ng latigo sa aking balat. Pinatay nila ang tatay ko para lang sa negosyo. May itinago akong logbook at voice recording mula sa gabing iyon. Sabi niya sabay abot sa akin ng isang maliit na flash drive at isang kupas na notebook. Diyan nakalista ang lahat ng transaksyon, kasama ang pangalan ng mga tauhang inutusan niya. Patawarin mo ako, Teresa. Sobrang takot ko noon. Binayaran nila ako para manahimik. Lumabas ako ng ospital nang hindi ko namamalayan kung saan ako naglalakad. Ang ulan ay nagsimula na namang bumuhos katulad ng gabing pinalayas ako. Pero ngayon ang ulan ay hindi na sumisimbolo sa aking kahinaan. Ito ay sumisimbolo sa paghuhugas ng dugong dumanak sa ngalan ng kasakiman. Pag-uwi ko sa aking private study, inilabas ko ang larawan ni Papa. Ang kanyang maamong mukha, ang mga mata na puno ng pagmamahal sa sining ng perfumery. Hinalikan ko ang frame. Papa, bulong ko ang boses ko ay basag sa paghagulgol. Pinatay nila kayo, ang mga taong tinuring nating pamilya. Mga halimaw pala sila. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng 30% na shares. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang mga Monteverde ay hindi lang dapat bumagsak sa negosyo, dapat silang mabulok sa loob ng kulungan. Kinuha ko ang flash drive at ang notebook. Dito nakasulat ang katapusan ng kanilang imperyo. Sa bawat pahina, sa bawat record, nararamdaman ko ang hustisya na unti-unting lumalapit. Hinding-hindi ko kayo patatawarin. Sumpa ako sa gitna ng dilim. Ang bawat patak ng pabango na ginawa ni Papa ay naging saksi sa kanyang pagkamartir. At ngayon ang mga patak na iyon ang magiging lason sa mga Monteverde. Hindi na ako natatakot. Ang galit na dati ay nagpapalamig sa akin ngayon, ay naging apoy na nagtutulak sa akin para tapusin ang lahat. Doña Veronica, hindi mo alam kung anong uri ng scent of justice ang ibibigay ko sa inyo. At hinding-hindi nyo ito magugustuhan. Ang tanggapan ng Monteverde Cosmetics ay puno ng tensyon, pero sa loob ng opisina ni Adrian tila tumigil ang mundo. Hindi ko inaasahan na si Gabriel ay kusang pupunta rito. Isang aksidente, isang pagkakataon na babago sa lahat. Nang makita ko sa security camera ng Casa Valdez na pumasok si Gabriel sa Monteverde Tower, halos atakihin ako sa puso. Agad akong bumaba, pero nang makarating ako sa harap ng opisina ni Adrian, napako ang mga paa ko. Nasilip ko sila mula sa siwang ng pintong bahagyang nakabukas. Nakaupo si Gabriel sa harap ng mesa ni Adrian. Hawak ng bata ang isang tester bottle ng pabango. Masyadong matapang ang top note nito. Ani Gabriel, ang boses ay kalmado, tila isang eksperto. Kulang sa balance ang citrus at floral. Kung babawasan mo ang alcohol content at dadagdagan ng natural essence, magbabago ang sillage nito. Natulala si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa bata. Saan mo natutunan yan? Natutunan ko kay nanay, sagot ni Gabriel. At sa mga libro ni Lolo Emilio, nang marinig ko ang pangalan ni Papa na nikip ang dibdib ko. Ngunit ang reaction ni Adrian ang sumugat sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki puno ng pagkilala. Tinitigan niya ang bawat anggulo ng mukha ng aking anak, ang hugis ng kanyang noo, ang kislap ng kanyang mga mata. Gabriel, bulong ni Adrian halos hindi makahinga. Ikaw ang anak ko. Doon na ako pumasok. Hindi ko nahahayaan na maging emosyonal ang eksenang ito. Gabriel, halika na. Utos ko, ang boses ko ay matigas at walang alinlangan. Napalingon si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, pagmamahal at pagsisisi. Teresa, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam. Akala ko nawala siya. Nawala siya dahil sa inyo. Sagot ko, hinarangan ko si Gabriel sa likod ko. Huwag mong gagamitin ang anak ko para sa konsensya mo, Adrian. Wala kang karapatan. Teresa, nagkamali ako. Pagmamakaawa niya. Pero hindi ko alam na buhay siya, hindi sinabi ni Mama. At iyan ang problema sa inyong pamilya.
Sabi ko tumalikod na ako bitbit ang anak ko. Palagi kayong may hindi alam hanggat hindi kayo nasasaktan. Gabriel, tara na. Paglabas namin ng opisina, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Muntik na. Muntik na akong matunaw sa kanyang mga mata. Pero kailangan kong maging matatag. Hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng opisina na iwang nakaupo si Adrian. Ang file na hawak niya, isang lumang ulat tungkol sa inventory ng kumpanya, ay nakabukas sa kanyang harapan. Pero ang atensyon niya ay wala na roon. Kinuha niya ang archive key na matagal na niyang hindi ginagamit. Bumaba siya sa storage room ng kumpanya kung saan nakatago ang mga lumang dokumento mula 8 taon ang nakalipas. Kinalkal niya ang mga folder, mga payroll incident reports at fire department certifications nung panahon ng aksidente sa lab ni Dr. Emilio Valdez. Bakit wala ang report ng mga security guards sa gabi ng sunog? Tanong niya sa sarili. Nang kalkalin niya ang ilalim ng isang makapal na envelope, may nakita siyang isang piraso ng papel, isang memorandum, na may pirma ng kanyang ina nag-aatas ng bayad sa isang grupo ng mga tauhan, 1 linggo bago ang sunog. Ang kanyang puso ay huminto. Ang bango ng nakaraan na dati ay akala niyang tamis ng tagumpay ay biglang naging amoy ng abo at dugo. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ano ang ginawa mo? Ang pagkikita nila ni Gabriel ay hindi lang nagbukas ng sugat ng pag-ibig. Nagbukas din ito ng pinto sa katotohanang matagal nang ibinabaon ng kanyang ina. At ngayon sisimulan na ni Adrian ang paghahanap sa sagot na maaring sumira sa kanilang buong pamilya. Ang hangin sa loob ng conference room ng Monteverde Cosmetics ay mabigat. Nakaupo si Doña Veronica sa gitna, ang kanyang mga mata ay nanliliit habang binabasa ang kontratang inilatag ko sa mesa. Ito ang lifeline na matagal na nilang hinihintay, ang 30% na share mula sa Casa Valdez at ang pag-rebrand ng Regina gamit ang aking pangalan. Sigurado ka ba rito, Teresa? Tanong ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Papayag ka na ipasa ang lahat ng rights ng reformulation sa kumpanya natin nang ganoon lang. Ngumiti ako ng matamis. Siyempre, Doña Veronica, gusto ko lang makita na bumabangon ang kumpanya. Wala na akong hinanakit. Ang mahalaga ay ang negosyo. Sa tabi niya si Adrian ay nakatingin lang sa akin. Hindi siya mapakali. Mula nang makita niya ang dokumento tungkol sa sunog, tila nagbago ang kanyang tingin sa mundo. Tinitigan niya ang kontrata, binasa ang bawat linya hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata sa Clause 12. Wait, sabi ni Adrian. Basahin mo ito. Warranty of originality and intellectual property source. Sinasabi rito na kailangang patunayan ng Monteverde na ang teknolohiya at formula ay hindi kinuha sa ibang source. At may legal liability tayo rito. Adrian, huwag kang maging sagabal. Bulyaw ni Veronica. Kailangan natin ang tulong niya. Kung hindi natin ito pipirmahan, mawawala ang lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Humarap si Veronica sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinadong kasakiman. Akala niya ay ang lifeline pa niya ang hawak niya, pero hindi niya alam na hawak niya ang kanyang sariling hatol. Pipirmahan ko ito, mariing sabi ni Veronica. Kinuha niya ang fountain pen at walang pasubaling nilagdaan ng papel. Nang matapos siya, inabot niya sa akin ang kontrata. Ang bawat pirma niya ay parang tunog ng isang kadenang ikinakabit sa kanyang sarili. Diyan ka na, Teresa. Sabi niya, ang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Akala mo siguro ay natalo mo ako. Pero ngayon nahawak na natin ang reformulation rights. Na may pirma mo tayo na ang magdidikta ng merkado. Tumayo ako at kinuha ang kontrata. Sigurado ka ba, Veronica? Humarap ako kay Adrian. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niya na ang pirma ng kanyang ina ay ising pag-amin. Ang kontratang ito ay hindi lang basta kasunduan sa negosyo. Sabi ko, ang boses ko ay tahimik, pero may banta. Ito ay isang legal na dokumento na nagpapatunay na ang Monteverde ay nag-claim ng ownership sa isang teknolohiya na alam ninyong hindi sa inyo.
Sa oras na i-publish natin ang new formulation, kasama ang dokumentong ito, anong tingin ninyo ang gagawin ng korte? Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Anong ibig mong sabihin? Ang Clause 12 na binasa ni Adrian iyan ang magpapatunay na nagsinungaling kayo sa ilalim ng legal oath. At ang kasunod niyan ay ang mga dokumentong hawak ko mula kay Nestor. Bumagsak ang panulat mula sa kamay ni Veronica. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala ng tuluyan. Teresa, hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw niya. Ginawa niyo na ang lahat para sirain ako, Veronica. Sagot ko habang naglalakad ako patungo sa pinto. Ngayon ang tanging natitira na lang sa inyo ay ang harapin ang katotohanan. Paglabas ko ng opisina, narinig ko ang malakas na pagbasag ng baso sa loob. Si Adrian ay sumunod sa akin. Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Teresa, please, huwag mo siyang ipakulong. Siya ang nanay ko, bulong niya. Tumingin ako sa kanya, ang bawat sakit ng nakaraan ay sumasagi sa aking isip. Adrian, ang nanay mo ang pumatay sa tatay ko at ang nanay mo ang nagtapon sa akin at sa anak natin sa ulan. Huwag mong hingin ang hustisya na hindi mo ibinigay sa amin. Iniwan ko siyang nakatayo sa hallway tulala. Ang trap ay sarado na, wala nang kawala. Ang bukas ay magiging araw ng pagtutuos. Ang araw ng grand launch ng New Regina ay dinagsa ng media investors at mga kilalang personalidad sa bansa. Ang ballroom ay nagkikislapan sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit para sa akin, ito ang entablado ng kanilang huling pagtatanghal. Nakatayo si Doña Veronica sa gitna ng stage, hawak ang mikropono. Ang kanyang ngiti ay abot tainga puno ng mapanirang confidence. Ngayong gabi, anunsyo niya ipapakita namin sa inyo ang bunga ng aming pagbangon. Salamat sa pakikipagtulungan ng Casa Valdez. Ang bagong formula ng Regina ay mas mainam, mas ligtas at mas marangya. Tumalikod siya para ipakita ang giant screen sa kanyang likuran kung saan naka-flash ang logo ng Monteverde at ang kontratang nilagdaan namin. Akala niya ay iyon ang katibayan ng aking pagsuko. Ngunit bago natin simulan, sabi ko lumabas ako mula sa side stage. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumipat sa akin. Teresa, gulat na bulong ni Veronica. Anong ginagawa mo rito, umalis ka? Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako patungo sa control room at nag-sign sa technician. I-play ang audio. Biglang huminto ang masayang tugtog. Ang buong ballroom ay nabalot ng katahimikan. Mula sa sound system umaling-aungaw ang boses ni Doña Veronica. Mula 8 taon ang nakalipas na nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa pagpapabagsak ng lab ni Dr. Emilio Valdez. Siguraduhin ninyong walang matitira. Sunugin niyo ang lahat. Hindi dapat lumabas ang formulang yan. Namutla si Veronica. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ingay ay unti-unting lumakas, nagiging shock at galit. Hindi yan totoo, fake yan. Sigaw ni Veronica, halos mawalan ng control. Hindi pa tayo tapos, Doña Veronica, sabi ko nilabas ko ang dokumentong nilagdaan niya noong nakaraang araw. Ipinapakita sa dokumentong ito na nilagdaan ninyo nang may buong pag-iisip na ang teknolohiyang ginagamit nyo ay pagmamay-ari ng Valdez. At base sa audio recording, ang pagmamay-aring ito ay nakuha sa pamamagitan ng krimen. Humarap ako sa mga investors na nakaupo sa harap. Ang kumpanyang ito ay hindi binuo ng sipag, binuo ito sa ibabaw ng abo ng aking ama. Ang chaos ay sumabog. Ang mga investors ay nagsimulang mag-walk out. Ang mga media ay nag-aagawan sa pagkuha ng litrato. Pulis sisigaw ng isang board member. Bumukas ang mga pinto ng ballroom. Ang mga pulis ay pumasok, hawak ang arrest warrant para kay Doña Veronica Monteverde. Veronica Monteverde, sabi ng police chief, nahaharap kayo sa mga kasong arson, murder at fraud. Sumama kayo sa amin. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito, Adrian, anak. Sabihin mo sa kanila.
Sigaw ni Veronica ang kanyang boses ay naging screeching na tunog ng isang hayop na nasusukol. Tumingin ako kay Adrian. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang wala nang natira sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang ina ng may halong puot at awa. Hindi siya lumapit, hindi siya tumulong. Hayaan niyang dalhin ng mga pulis ang kanyang ina palabas ng ballroom. Habang kinakaladkad si Veronica, pilit siyang kumakawala. Teresa, ipapapatay kita, hindi pa tayo tapos. Hinarap ko siya ng diretso. Tapos na, Veronica, ang tanging matitira sa pangalan niyo ay ang kahihiyan. Nang mailabas na siya ang ballroom ay tila naging isang ghost town. Ang mga decorations na dati ay simbolo ng kayamanan ngayon ay mukhang mga palamuti sa isang lamay. Naiwan akong nakatayo sa entablado. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na kapayapaan. Tumingin ako sa ceiling sa mga ilaw na dati ay nakasisilaw. Papa, bulong ko, nakuha na natin. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob ng isang gabi. At ang natira sa sahig ay ang tunay na halaga ng bawat isa sa amin. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay hindi na nakakatakot. Ito na ang katahimikan ng paglaya. Pagkatapos ng gulo, pagkatapos ng mga sigaw at pag-aresto, ang tanging natira sa akin ay ang pagod na unti-unting napapalitan ng gaan ng loob. Habang naglalakad ako palabas ng Monteverde Building sa huling pagkakataon, nakita ko si Adrian na nakatayo sa lobby. Mukha siyang matanda ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang mga mata ay walang kislap. Teresa, ning tawag niya sa mahinang boses. Huminto ako. Tumingin ako sa kanya, hindi na may galit kundi may pag-unawa sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Siya ang biktima ng kanyang sariling kasakiman at ng impluwensya ng kanyang ina. Nakaalis na ang mga pulis, sabi niya. Dinala na nila si Mama. Ang kumpanya, wala na. Binitawan na ako ng mga investors. Ako na lang ang naiwan dito. Pinili mong manahimik, Adrian, and sagot ko. At ang pananahimik na yon, ang sumira sa lahat ng bagay na mahalaga sa atin noon. Hindi mo na mababalik ang oras. Lumapit siya ng kaunti. Kaya ko bang itama ang lahat? Pwede ba tayong magsimulang muli para kay Gabriel? Tumingin ako sa malayo. Ang bango ng hangin ay amoy ulan-amoy ng bagong simula. Ang tiwala, Adrian, ay parang pabango. Kapag ito ay nasayang at napanis dahil sa dumi, hindi mo na ito maibabalik sa bote. Ang relasyon natin ay pumanaw na noong gabing itinapon niyo ako. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil hindi na ako ang babaeng kilala mo. Ang Teresa na mahal mo noon ay wala na. Ang natira ay ang babaeng bumangon mula sa abo. Hindi na siya nakaimik. Yumuko siya at sa unang pagkakataon nakita ko siyang umiyak ng walang hiya. Iniwan ko siya roon, ang lalaking mayroon na lang lahat ng pera sa mundo. Pero wala nang natitirang dignidad at pamilya. Kinaumagahan dinala ko si Gabriel sa puntod ni Papa. Isang tahimik na sementeryo malayo sa ingay ng lungsod. Inilapag ko ang isang bote ng pabango, ang perfect blend na ginawa namin ni Gabriel, ang Emilio's Legacy. Papa, bulong ko. Nakuha na natin ang hustisya. Hindi para pumatay o manakit, kundi para patunayan na ang dangal ay hindi mabibili ng pera. Hinaplos ko ang pangalan ni Papa sa lapida. Ramdam ko ang kanyang presensya. Hindi siya naghangad ng yaman, naghangad lang siya ng respeto sa kanyang sining. At ngayon, naibigay ko na yon sa kanya. Nanay, masaya ka na? Tanong ni Gabriel habang nakatingin sa akin. Oo, anak, sagot ko. Masaya na ako dahil malaya na tayo. Malaya tayong maging kung sino tayo nang hindi kinokontrol ng ibang tao. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang bumagsak ang Monteverde Cosmetics. Ang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Samantala ang Casa Valdez ay patuloy na lumago. Hindi lang kami nagbebenta ng pabango. Bumuo kami ng foundation na tumutulong sa mga maliliit na local farmers ng mga bulaklak sa Pilipinas upang hindi na sila abusuhin ng mga malalaking korporasyon.
Ang bawat patak ng aming pabango ay may dalang kwento. Kwento ng pagsasakripisyo, kwento ng pagbangon at kwento ng katarungan. Hindi na ako ang babaeng nangangarap lang ng isang masayang pamilya sa loob ng isang mansyon. Ako na ang arkitekto ng sarili kong kaligayahan. Ang happy ending ko ay hindi ang pagbabalik sa lalaking nagtaksil, kundi ang pagmamay-ari ng aking sariling kapalaran, ang pagpapalaki sa aking anak ng may integridad at ang kapayapaan sa bawat pagtulog ko sa gabi. Ang dangal ay hindi nakukuha sa pangalan ng pamilya o sa laki ng kumpanya. Ito ay nakukuha sa kung paano ka tumayo matapos kang piliting lumuhod. Habang nakatanaw ako sa dagat, ramdam ko ang sariwang simoy ng hangin. Amoy ng bulaklak, amoy ng dagat, amoy ng isang buhay na tunay at totoo. Wala na ang mga Monteverde. Ang natira na lang ay ang amoy ng katotohanan at ito ang pinakamabangong pangyayari sa buong buhay ko.